Alright, good morning po sa inyo mga kapatids. So, pag-usapan natin ngayon itong kumalat na sample ballots ng nakarang araw sinasabi ay galing po sa kampo ni Bong Revilla, di ba? Ngayon, may mga tao rin na nagsabi na naniniwala silang totoo yan kasi ganyan naman ang gawain daw niyan sa Cavite, no, Laglagan, Hudasan sa kasama. Pero meron naman po na itinanggi naman ito ng kapatid si Strike Revilla. Kapatid yun, di ba? Oh, ito yung sample ballot eh. Kaya nga sinasabi ito'y galing po sa kanila, kina Bong Revilla. Eh siya may pinakamatabang pangalan eh. Tapos etong si Lani Mercado, pagka-kongresista, walang kalaban. 'Di ba? Asawa niya. Bagamat sinama niya sina Ping Lacson, ilan sila diyan? Siya, si Abby Binay, Ping Lacson, Manny Pacquiao, si Camille Villar, tapos Tolentino, sino pa ba? Then R.I.M. Marcos, Lito Lapid, Cayetano, 'di ba? So 8 ang isinama niya. Tapos isinaksak naman po niya rito si Marcoleta. Tapos si Bongo. 'Di ba? Tapos sino pa ba? Philip Salvador, nakapwa niya artista. Then Amy Marcos, 'di ba? 4. So tatlo. 4 para makumpleto yung makumpleto yung 12. 'Di ba? So kung ito po ay galing kay Bongo, dapat si Bongo yung may mataba rito at mas maraming mga taga-PDP laban ang malalagay dito. Yun naman ang aking ang aking puna. Kasi nga may nagsasabi, kahapon I was in may kausap sa BBMHQ. Nagsabi sa akin na JDB, yung sample ballot na kinontent mo, hindi yan galing sa alyansa candidate kay Bong Revilla. Kako, kanino galing sa inyo? Ito nga, sample ballot yan, look at this. Di ba? Sa Bacoor, Cavite, merong event doon. Ito yung denial ni Strike Revilla, pero wala nang provide na any proof ng any supporting documents or arguments, whatever testimonies ng kanyang denial. Basta sabi lang ni Strike Revilla, nais po nating ipagbigay alam sa ating mga kababayan na wala pa pong inilalabas na anumang sample ballot patungkol sa 2025 national and local elections ang Team Revilla. Huwag pong maniwala sa fake news. Okay, so if this is a fake news, ang tanong ko naman po dito, isabay na rin natin yung kay Bongo daw po yung sample ballot. Number 1, bakit naging kay Bongo yan? Wala naman si Bongo doon sa event. Di ba? No. Ito nga yung sabi nitong nakakuha. Ito nakalap natin sa isang event sa Bacoor, Cavite. Yung mga tauhan di umano ni Senator Bong Revilla. 'Di ba? Namimigay. Ito ngayon, kung yan po ay kay Bongo, yung mga sample ballots na yan, number 1, wala si Bongo doon. Pangalawa, kabilang partido yon, kalaban. 'Di ba? At kung kay Bongo yon, mas maraming taga-PDP laban ang ilalagay niya doon. Kabilang yung mga adopted candidates. Kung may ipasok man siya, 'di ba? Sabi rito, obviously hindi yan makaalyansa ng administrasyon. Maybe the COMELEC can look into this. Ito pa kung totoo po na ito ay galing sa kampo ng mga Duterte, kampo ni Bongo, ibinigay doon sa event sa Cavite. Ang tanong ko po rito ay bakit hindi pinigil? Bakit hindi sinita ng mga staff ng Team Revilla? Sino ba yung mga kasama ng event na yun? Nakita nga natin dyan Ito maliit lang na venue yan Ay, wala. Si nandun si Amy. May nag-PM rin sa akin. Sabi rito, pati team nila
sa pagkakonsehal, yan din lahat ang mananalo, wala ring kalaban. Ang dating busy niya noon, ng kapatid niya na si Strike, milyonaryo o milyonarya na at may mansyon. Lalaki si Strike, mansyon na. At ngayon, tatakbo uli sa pagkakonsehal, dami pa ni Strike. Kailan ba? Strike sa kanila. Di po yan fake news, ganyan po sila talaga. Obis ng mga yan. I mean, 1,000 pong bigayan, anak niyang si Jolo, 1,500. Aircon ng bus na sinakyan ng mga hakot. Salamat po sa iyo, hinahayag niyo mo po ang mga yan. Correct kayo sa nakakagigil talaga. Yung City Hall sa Molino, Bacoor, yung agrikultura na lupain, ay naging kanila na. Lahat ang lawak. Kasosyo ay mga Villar. Oh, hindi lang po ako makakuha ng picture, baka mahuli ako, sir. Nakakagigil talaga. Sipa mo, nasa enclosed area kayo, 'di ba? Tapos merong mamimigay. Obviously, kilala ng mga staff kung sino-sino yung namimigay doon. Magkakasama yan eh. 'Di ba? Ngayon, paano nangyaring identified nila galing kay Bongo? Di sana hinuli nila yung galing sa team ni Bongo na namimigay ng sample ballot na yon. Oh. So ano to? Isang masamang diskarte naman mula sa kampo ng alyansa na para masira si Bongo, palilitawin nila si Bongo yung nagdala ng sample ballots para ikasira ni Bong Revilla dahil nasa top 5 siya palagi o top 12. 'Di ba? Parang ang labo naman nung ganun. Hindi naman sa ikinakampanya ko si Bongo, ang sa akin lang, balansehin po natin. 'Di ba? Tignan natin, ano bang nangyayari? Baka ginagago na naman tayo. Oh. 'Di ba? Sa akin lang kasi, bakit hindi nila ipaliwanag? Bakit wala kang nakahuli sa inyo? And yet, alam ninyo na yan ay ipinamigay dyan sa event na yan. Oh. Sino nagsabi sa inyo na yan ay pinamigay sa event na yan? At bakit hindi ninyo hinuli yung tao? Hindi nyo sinita, hindi nyo pinaalis. 'Di ba? Walang ganun. So ngayon, ano na tayo? Digital age, napakadali yan pag minahuli. Post agad yan eh. Pero bakit walang ganun? Kaya ako, naniniwala ako na ito pong sample ballot na ito, yan, galing po to sa kampo nila. Oh, ayan oh. 'Di ba? Pabor sa kanila mag-asawa. Tapos nilaglag yung mga kasama sa alyansa. Ano yun? Nilaglag dahil mga mahihina ang mga mukhang hindi magsisipanalo, ganon. Ay nako. Dirty politics. Anyway, naman talaga, alay naman talaga sa Duterte etong si Bong Revilla eh. Sabi, lineup ng mga kabado yan, malamang may sasama si Bong Revilla sa kalokohan nila. Meron na rin sa Antipolo. Ay nako, political dynasty. Okay. So kung dinideny nila yan, gandahan nila yung denial nila, paliwanag nila ng maigi. Dahil hindi maganda to na nagkakatraidura na, nagkakalaglagan na po, na napakaaga, 30 days pa lang, di ba? 33 days, so 32 days to go, nagkakaganyanan na. So, dapat nga hindi nagagawa ng ganyang aksyon eh. Di ba? At kung dahil pasok siya lagi, so dapat ay hahataki niya yung kanyang mga kasama. Dapat po ganun.